Kilalanin ang MQ-28 Ghostbat, isa sa pinakasophisticadong bagong drone para sa aerial combat. Ang Ghostbat na disenyo ng Boeing ay isang drone na kayang lumipad ng walang pilotong kumokontrol. Sapat na sopistikado ang automation nito para makontrol ng isang fighter jet pilot hanggang 3 sa mga ito, bukod sa sarili niyang eroplano. Itinuturing na napaka-advance ng bagay na ito kaya't ang mga gobyerno sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, ay nakikipag-usap upang bumili ng mga Ghostbat para sa kanilang mga arsenal militar. Magsisisimula ang serbisyo nito hindi lalampas sa 2028 at posibleng baguhin nito ang kinabukasan ng laban ng panghimpapawid gaya ng pagkakakilala natin dito. Mainit na bagong teknolohiya ng drone, hindi na nakakagulat sa iyo, lahat naman ay nagsasabi na ito ang kinabukasan ng digmaan. Pero ang Ghostbat ay hindi dina-develop ng isa sa mga karaniwang superpower na bansa o kahit ng isang bansang may malaking militar. Hindi ito sinusubukan sa Amerika, China, Rusya, India o sa Europa. Ito ang unang military aircraft na dinevelop sa Australia mula ikalawang digmaang pandigdig. Ang makabagong drone na ito ay handang ilagay ang Australia sa mapa ng aviation, syempre kung mapapaniwala nilang ibang bansa na bilhin ito. Paggawa ng mas mahusay na drone. Ngayon, ang pangunahing kahinaan ng mga drone na ginagamit at nakikipaglaban ngayon mula sa American MQ Sham Reaper hanggang sa mga quadcopter style na drone na ginagamit sa mga frontline sa Ukraine ay lahat sila ay nangangailangan ng isang tao na kontrolin ang mga ito mula sa malayo. Hindi ito perpekto dahil pwedeng hadlangan ng electronic jamming system ang koneksyon ng drone at operator, kaya't hindi ito magamit. Mas madaling maatake ng kalaban ang mga operator dahil mas target ang nakatigil sa lupa kaysa mabilis na sasakyang panghimpapawid. Hindi pa kasama rito ang drone incidents na dulot ng human error gaya ng nangyari noong 2006 kung saan bumagsak ang Predator drone dahil imbes na i-retract ang landing gear, napindot ng kontratista ang boto na nagpapatay ng makina. Ay naku, napakamahal niyan. Nagsimulang mag-eksperimento ang mga taga-disenyo ng unmanned aircraft sa bagong disenyo ng combat drone noong dekada 2010. Layunin nitong gawing otonomo ang mga drone para makalipad at magsagawa ng utos nang walang gabay ng tao. Sa madaling sabi, ang hunter-killer robot na ibinabala sa atin ni James Cameron sa Terminator pero wala itong sariling pagpapasya. Sa ngayon, hindi pa. Paparating ang Skynet. Isa sa mga solusyon ay ilipat ang kontrol ng mga drone mula lupa papuntang himpapawid. Sa madaling salita, isang eroplanong may piloto ang kumokontrol sa isa o higit pang mga drone na walang tao. Malinaw na bentaha na ang kumokontrol ay nasa lugar na aksyon, mas malapit kaysa sa nasa lupa at kayang magdesisyon agad base sa nababagong sitwasyon. Hindi ito bagong ideya. Nag-eksperimento na ang US sa paggamit ng remote-controlled na eroplano na may pampasabog bilang lumilipad na bomba noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang makabagong konsepto ay may iba't ibang pangalan, kabilang na ang Manned-Unmanned Teaming o MUMTI, Combat Collaborative Aircraft o CCA, at Autonomous Collaborative Program o ACP. Ang tawag ng mga Australiano dito ay Loyal Wingman Drone, na sa totoo lang ay mas astig pakinggan. Ang ideya nila ay isang fighter jet tulad ng F-35 ay kayang magkontrol ng hanggang 3 wingman drone, kaya posible ang isang 4 na eroplanong misyon gamit lang ang isang bihasa at mahal na piloto imbes na 4. Ngayon, isa pang ideya na inilatag ay para sa malalaki at mababagal na eroplano tulad ng Ipito Wedgetail Airborne Early Warning and Control o AEW and Seaplane o kaya KC-30 Mid-Air Refueler na magkaroon ng grupo ng mga loyal wingman drone na nagpoprotekta sa kanila na kinokontrol ng isang miyembro ng crew ng mothership. Ang Loyal Wingman program ay mas matipid kaysa tradisyonal na manned fighter at magdudulot ng mas kaunting casualty dahil mas kaunti ang mga eroplanong nanganganib. Mahalagang mga salik ito na dapat isaalang-alang ng anumang Air Force, pero lalo na para sa mga mula sa mas maliliit na bansa na may mas kaunting pera at mas kaunting tauhan kumpara sa mga bansa tulad ng US, China, Russia o India. Dito pumapasok ang Royal Australian Air Force. Ngayon, ang RAAF ay ika-36 na pinakamalaking air force sa mundo na may kabuuang 243 na eroplano sa kanilang fleet. Isang bilang na kumakatawan sa mas mababa sa 5% ng laki ng US Air Force na nasa pagitan ng Air Force ng Thailand at Vietnam.
Medyo maliit ito, pero mabilis tumaas ang gastos kahit maliit ang Air Force. Dahil sa pag-angkat ng combat aircraft mula ibang bansa, ang pagbili ng 72 F-35 fighter mula sa Estados Unidos ay nakakahalaga sa mga Aussie ng mahigit 17 bilyon. Iyan ay mga $12 bilyong sa totoong pera. Dahil nais nilang bawasan ang gastusin ng hindi isinusuko ang kakayahan sa labanan, hindi na nakapagtataka na malaki ang naging puhunan ng RAAF sa teknolohiya ng drone. At gaya ng alam ng kahit sinong ina na may mga anak, mas mura kadalasan ang gumawa ng isang bagay sa bahay kaysa bumili nito sa ibang lugar. Nakipagtulungan ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Australia at Australia Division ng Boeing para gumawa ng unang combat aircraft na pag-aari, disenyo at gawa ng Australia mula ikalawang digmaang pandaigdig. May ilang papapahusay ang disenyo ng MQ-28 kumpara sa mga kasalukuyang drone. Kailangan nitong maging sapat na mabilis upang makasabay sa mga jet fighter, kaya nilagyan ito ng mga inhinyero ng Williams FJ33 turbofan engine na nagbibigay dito ng pinakamataas na bilis na Mach 0.9 saklaw na higit sa 2,000 nautical miles at taas na hanggang 40,000 talampakan na talagang iniiwan ang mga drone na pinapagana ng propeller sa likod. Ang utak ng operasyon ay nasa ilaw ng eroplano. Ang 8.5 talampakang nguso ay pwedeng tanggalin at palitan habang nasa lupa. At bawat ilong ay may iba't ibang mission package, iba't ibang electronics at mga kargamento depende sa partikular na gawain na ipinapagawa mo sa eroplano. Ang modular na disenyo ay nagpapahintulot ng malawak na customization, kabilang ang kargamentong gawa ng dayuhang operator para sa sarili nilang pangangailangan. Sa disenyo pa lang, plano na talagang i-export ang eroplano sa ibang bansa. Gamit ang pinahusay na artificial intelligence at mga advanced na human-machine interfacing tools, ang GhostBot ang kumukuha ng halos lahat ng kontrol sa paglipad nito, kabilang ang pag-take off, pag-akyat at pagpapanatili ng altitude, pati na rin ang paglapag, katulad ng typical na autopilot system sa isang komersyal na eroplano. Mas marami pang kayang gawin ng GhostBot. Halimbawa, pwede mo lang pindutin ang isang button para utusan itong magsagawa ng combat air patrol. Otomatikong iskan ng makina ang paligid para sa mga kalabang eroplano, susundan at magla-lock-on sa target habang hinihintay ang utos na magpaputok mula sa controller na hindi mo magagawa sa Boeing 737 kapag magbabakasyon ka. Sa madaling salita, kapag inutusan mo itong gawin ng isang bagay, gagawin niya ito ng hindi na kailangang turuan o gabayan sa mga detalye. Ang disenyo ng GhostBot ay nilayon mula pa sa simula na hindi lang maging makabago kundi maging abot kaya rin na may inaasahang presyo kada unit na halos katumbas ng isang Tomahawk cruise missile. Mahal ang mga iyon pero hindi masyadong mahal kung titingnan sa kabuuan. Karamihan sa eroplano ay gawa sa composite resin na matibay, hindi kinakalawang at magaan mula sa kaparehong material na ginamit sa trailing wing edges ng Boeing 787 Dreamliner na dinevelop din ng Boeing Australia. Hindi rin ito nakakapag-lock sa target. Ang composite na material na ito ay nagbibigay daan para mabuo ang buong estruktura ng pakpak gamit lamang ang 2 piraso, isang upper at isang lower na bahagi na magpapabilis sa produksyon kapag nagsimula ng lumabas ang mga ito mula sa assembly line. Sa halagang mga $2 milyong bawat eroplano, layunin ng GhostBot na maging mas expendable kaysa sa mga eroplanong may piloto. Di tulad ng ibang stealth eroplano, ang GhostBot ay walang radiation-absorbing material para hindi malata sa radar dahil magiging sobrang mahal ito. Ayon sa Boeing, ang hugis ng eroplano ang magpapalit ng radar cross-section nito na magsisilbing depensa laban sa mga misil. Ang ideya ay pwede mong ipadala ang GhostBot sa mapanganib na labanan at kahit bumagsak ang eroplano, hindi ito malaking problema. Abala lang talaga yon. Walang piloto kaya di mo kailangan mag-alala at dahil mura ang eroplano, marami kang reserbang pwedeng ipalit kung mawala. Bagamat wala sa Boeing o sa Australian Department of Defense ang gumamit ng salitang drone swarm, mukhang doon talaga sila papunta. Kasaysayan ng pagdevelop. Ang Air Force Minor Program DEF 6000 at 14 ang formal na pangalan ng kolaborasyon sa pagitan ng RAAF at Boeing para mag-develop ng Loyal Wingman drone. At ang masasabi lang namin dyan ay masaya kami na pinalitan nila ito ng GhostBot. Noong 2011, gumawa ang Boeing ng full-scale mock-up ng drone at ipinakita ito sa Avalon Air Show, isang kaganapang ginaganap kada 2 taon sa Australia na tampok ang pinakabagong teknolohiya sa aviation. Ngayon, kailangan na ng Boeing Australia gumawa ng prototype na talagang gumagana at ginawa nila ito sa production facility nila sa Melbourne. Noon, tinatawag pa nilang ATS o Aircraft Teaming System ang drone. Sinabi ko rin sa iyo na maraming pangalan ang konseptong ito.
Habang karamihan sa atin ay nasa bahay at natutong gumawa ng sourdough bread noong pandemya ng COVID, 11 noong 2020, patuloy namang umuusad ang Boeing sa ATS. Noong Marso 2020 pinaandar ang unang prototype gamit ang panlabas na kuryente at inilunsad para sa mga kamera noong Mayo, kalaki pang press release at video na nagpapakita ng mga inaasahang kakayahan nito. Ang makina ng prototype ay unang pinaandar noong Setyembre, gumalaw ng sarili noong Oktubre at sumailalim sa taxi test noong Disyembre. Una ay mabagal na taxi test, sumunod ay mabilis kahit di tinukoy gaano kabilis. Lahat ng ito ay paghahanda para sa wakas ay mailipad ang bagay na ito. Literal. Sa unang test flight, dinala ang ATS sa pinakasekretong testing facility ng RAAF, ang Woomera Range Complex sa malawak na disyertong bahagi ng Outback, Katimugang Australia. Maraming niyan sa Australia. Pebrero 27, 2021 unang lumipad ang drone sa pre-program test flight para subukan ang kakayahan ng sasakyan. Sinuri ng piloto ang performance ng sasakyang panghimpapawid mula sa lupa. Ngunit hinayaan niya itong gawin ang talagang idinisenyo para rito. Lumipad ito ng walang tao sa kontrol. Mula plano hanggang paglipad sa loob lang ng 3 taon, napakabilis ng pagdevelop ng sasakyang panghimpapawid. Mas madali talagang gumalaw ng mabilis kung hindi mo iniisip ang buhay ng piloto kapag bumagsak ang sasakyang panghimpapawid. Ngayon, nagiging seryoso na ang mga bagay, kaya kailangan na ng drone ng pangalan, mas maganda kung catchy ito at madaling matandaan ng mga tao. Noong Marso 21, 2022, sa isang seremonya sa RAAF Base Amberley sa Queensland, inihayag ni Defense Minister Peter Dutton na ang ATS ay opisyal ng tatawaging MQ-28A Ghost Bat. Di tulad ng banda ng pinsan mo sa garahe, hindi nila pinili ang pangalan dahil lang cool pakinggan. Ang Macroderma gigas, isang paniki mula Hilagang Australia, ay tinatawag na ghost bat dahil sa maputlang balahibo nito. Sabi ni Glenn Ferguson, direktor ng produkto ng Boeing, pinili nila ang ghost bat, isang katutubang mamalya ng Australia na kilalang sama-samang kumikilos para tumukoy at manghuli. Ipinapakita nito ang kakaibang katangian ng sensors ng eroplano at kakayahan sa intelligence, surveillance at reconnaissance, kaya angkop ang pangalan sa makabagong kakayahan, wakas ng pahayag. Mapapansin mo na hindi nabanggit sa pahayag ni Ferguson ang tungkol sa kakayahan ng Ghost Bat sa opensiba, at ito ay dahil sa puntong ito ng pagdevelop ng eroplano, hindi pa talaga ito inaasahang lagyan ng anumang sandata. Sa halip, ang Ghost Bat ay nilayon para sa mga hindi marahas na gawain, tulad ng pangangalap ng impormasyon, electronic warfare, at marahil ay ilalagay pa ang sarili nito sa pagitan ng isang eroplano may piloto at isang misil, isasakripisyo ang sarili para iligtas ang buhay ng iba, tulad ni Kevin Costner sa dulo ng The Bodyguard. Pero alam mo na, mas maraming pagsabog at mas kaunting Whitney Houston. Iisipin kita, pero malamang ay hindi na may iwasan na habang nagmature ang Ghost Bat at nagsimulang lumipat ang Boeing mula sa Block 1 experimental stage papunta sa Block 2 operational stage, may magtatanong ng halatang tanong, Bob, sa tingin mo ba pwede nating lagyan ng mga misil tong bagay na to o ano? Noong Hulyo 2024, sinabi ng Australian Assistant Minister for Defence na may opsyon ang RAAF na lagyan ng armas ang Ghost Bat bukod sa iba nitong tungkulin. Ginawa ito para kontrahin ang balita na tinatanggal ng gobyerno ni Anthony Albanese ng Labor ang plano na gamitin ang Ghost Bat sa combat role, na tangka ng oposisyong Liberal Party na palabasing mahina ang punong ministro sa depensa. Sa 2025 Avalon Air Show, inanunsyo ng Boeing na pagkatapos ng ika-100 test flight nila, magte-test sila ng air-to-air missile gamit ang Ghost Bat bago matapos ang taon. Noong Disyembre 8, 2025, isinagawa ang masusing pagsubok sa kalangitan sa Woomera Range. 3 sasakyang panghimpapawid, Ghost Bat, FA-18F Super Hornet at Epito Wedgetail ang lumipad mula sa magkaibang lokasyon. Sumabay ang Ghost Bat sa Super Hornet sa paglipad, pero kontrolado ito mula sa loob ng Wedgetail. Kasunod nito, inilunsad sa ere ang Phoenix target drone mula sa lupa. Na-detect ng tracking computer ng Super Hornet ang target drone at agad na ipinasa ang impormasyong ito sa Ghost Bat na otomatikong pumwesto para salubungin. Nagmula sa controller na nasa ipito ang pahintulot na salakay ng target mula sa operational na distansya kung saan inilunsad ng Ghost Bat ang AIM-100 at 20 AMRAAM air-to-air missile na nakakabit sa ilalim ng katawan nito. Nagbigay ng gabay ang Ghost Bat sa missile papunta sa target para makapag-adjust ito ng direksyon. Ayon sa testing crew, natapos ang proseso gamit ang 4 na utos lang sa Ghost Bat. Mag-take off, magsagawa ng combat air patrol, saluhin ang target kapag natukoy na ito, tapos i-arm at paputukin ang missile.
Simple lang. Ngayon, sinabi ng RAAF at Boeing na matagumpay ang pagsubok at napatumba ng Ghostbat ang Phoenix drone, pero walang kumuha ng video ng mismong pagbagsak ng drone. Lahat ng video ay nagpapakita ng mga taong nadiriwang habang nanonood sa tablet. Dahil dito, may mga haka-haka online na pineke ng mga Aussie ang pangyayari, na parang ganyan na talaga ang usapan sa internet na yon, hindi ba? Kung hindi ito ang kaso, makasaysayan ng Disyembre 8 na pagsubok dahil ito lang ang pangalawang beses sa kasaysayan na isang unmanned drone ang nakapagpabagsak ng target sa ere gamit ang Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. Naunahan lang ng 8 araw ang Ghostbat noong Nobyembre 30 matagumpay na nag-air-to-air missile test ang Turkish Bayraktar Kizilelma. Hindi tulad ng mga Australiano, ang Turkish na video ay may footage ng target na tinamaan, bagay na binigyang diin ng Turkish na source kumpara sa Ghostbat. Sigurado ang pamahalaan ng Australia sa missile test kahit ano pa ang opinyon ng internet. Kinabukasan, noong Disyembre 9 inanunsyo nila ang dagdag na 1.4 bilyong Australian dollars na investment sa Ghostbat program, kabilang ang kontrata sa Boeing para sa 6 pang Block 2 na sasakyang panghimpapawid bukod sa 3 meron na, at simula ng pagdevelop ng mas advanced na Block 3 prototype. Sabi ni Pat Conroy, Ministro ng Industriya ng Depensa ng Australia sa Ghostbat, narito na ang kinabukasan ng Collaborative Air Combat. Ipinahayag na yon na namungguna ang Australia sa pagdevelop ng collaborative combat aircraft sa mundo. Pinapapalakas ng MQ-28A program ang depensa at kakayahan ng Australia dahil mahigit 70% ng investment ay dito napupunta, nagdadala ng high-tech at mataas na sahod na trabaho sa mga Australiano. Wakas ng quote. Madaling makita kung bakit nagiging dahilan ng pambansang pagmamalaki ng Australia ang Ghostbat na programa. Pagkatapos ng lahat, ang huling combat aircraft na dinisenyo at ginawa ng eksklusibo sa Australia ay ang CAC Boomerang noong 1942 at nagawa talaga nila yon sa loob ng 16 na linggo dahil na rin sa pressure ng digmaan at kung ano-ano pa. Ginawa ito sa isang pabrika sa Melbourne na nagkataong matatagpuan sa parehong lupa kung saan naroon ang Boeing Australia Factory kung saan ginawa ang mga prototype ng Ghostbat. Matapos ang 80 taon, dehado ang Boomerang dahil hindi nagawa ng Australia ang malalakas na makinang gamit ng eroplanong gawa sa Amerika at Britanya noon. 250 lang ang nagawa at bihira gamitin sa labanan. Kadalasan, nilalagay lang sila sa mga unit ng Australia sa loob ng bansa para magamit ang mas mahuhusay na eroplano laban sa mga Hapones. Walang naitalang dahilan kung bakit pinili ng Australian War Cabinet ang pinaka-stereotypical na pangalan ng Australia para sa nag-iisang combat aircraft na ginawa doon. Di tulad ng Boomerang, ang Ghostbat ay kabilang sa pinakabagong teknolohiya ng aviation, kaya inaasahan ng RAAF at Boeing na magkakaroon ito ng mga dayuhang mamimili sa hinaharap. Noong Marso 2024 sinimulan ng Boeing ang pagtatayo ng bagong 9,000 SQM na pasilidad sa labas ng Toowoomba, Queensland. Ang Wellcamp Aerospace and Defense Precinct ay gagawa lang ng mga Ghostbat para sa RAAF at mga dayuhang mamimili. Ang mga planta ay itatayo ng Wagner Corporation na walang kaugnayan sa Russian mercenary group na gumagawa ng mga krimeng pandigma sa Ukraine. Ito ay construction firm sa Toowoomba na halos natayo ng lahat sa lungsod, kasama ang Toowoomba Wellcamp Airport kung saan lilipad ang mga Ghostbat kapag natapos. Ang tanong ay, sino-sinong mga dayuhang mamimili ang bibili ng mga Ghostbat na ito kapag nagsimula na silang lumabas mula sa linya ng produksyon? Wala pang pumirma ng kontrata pero inyalok na ng Australia ang Ghostbat sa sandatang lakas ng UK, Canada, Japan, Poland at iba pa. Ang pinakamalamang na mamimili sa ngayon ay ang Bundeswehr ng Alemanya. Nanawagan ang mga Aleman ng mga bid para sa hanggang 400 Loyal Wingman type drone na ihatid pagsapit ng 2029. Nagbid din ang Airbus at Kratos, pero ang mga Australiano ay pumasok sa pakikipag-partner sa Rheinmetall AG ng Dusseldorf, pinakamalaking gumagawa ng arma sa Alemanya. Noong Marso 2026, inanunsyo ng Boeing Australia ang pakikipagsosyo sa Rheinmetall para ialok ang Ghostbat sa German Air Force ang Luftwaffe. Huwag mag-alala, hindi ito alternatibong realidad na nanalo ang mga Nazi sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ganon lang kalaga ang tawag sa kanila. Ang Luftwaffe ay salitang Aleman para sa Air Force. Salamat sa paglilinaw, Rater, pero alam ko na. Sa ilalim ng kasunduan, ang Rheinmetall ang magiging systems manager ng MQ-28 sa Alemanya. Ang kumpanya ang mangunguna sa pagsasama ng drone sa mga kasalukuyan at magiging command at weapon systems ng sandatang lakas ng Alemanya, iangkop ito sa pambansang pangangailangan at magbibigay ng maintenance at logistical support. Wakas ng pahayag. Siyempre, hindi lang ito ginagawa ng Rheinmetall para magpakabait. Umaasa silang malaki ang kikitain mula sa partnership na ito.
Gayunpaman, tila may kalamangan ng Ghostbat at Boeing dahil sa German na kasosyong may negosyo sa Bundeswehr at maaari magbukas pa ito ng ibang European na merkado. Kahit paano, magagamit ito sa pagsasalin ng instruction manual sa German pero pinakamalaking potensyal na merkado ay Estados Unidos. Kilala ang militar ng Estados Unidos na nag-aatubiling gumamit ng dayuhang sandata lalo na sa eroplano. Pero dahil kahanga-hanga ang Ghostbat, matagal na itong napapansin ng Pentagon. Minomonitor na ng US Air Force ang pag-unlad ng Ghostbat mula pa noong 2022 habang sinabi ng hukbong dagat ng Estados Unidos noong 2025 na malaki ang kanilang interes at gusto nilang magkaroon ng sarili nilang CCA program. Mukhang lumalayo ang Air Force sa Ghost at pinili ang dalawang mga drone na idinisenyo sa Amerika para sa karagdagang pagpapaunlad noong 2025. Para sa Navy, kailangan nila ng disenyo na kayang mag-take off at mag-landing sa aircraft carrier, bagay na di pa nasubukan sa Ghostbat dahil wala namang aircraft carrier ang Australian Navy. Maaring muling suriin ng US ang Ghostbat habang dinedevelop pa ito, lalo na kung mapatunay ang epektibo sa operasyon. Pero ngayon, kailangan nating sagutin ang tanong, ano nga ba talaga ang kayang gawin ng bagay na ito? Dahil ang Ghostbat ay dinedevelop pa, mahirap tukuyin ang magiging papel nito kapag ginamit na ito ng RAAF na inaasahang mangyayari sa 2028. Base sa napatunayan nitong kakayahan, pwede tayong magbigay ng matalinong hula. Ang Ghostbat ay may mas mataas na antas ng otonomiya kumpara sa mga kasalukuyang drone. Kaya nitong lumipad nang hindi kinakailangang laging may input mula sa piloto, naghihintay ng utos mula sa isang controller at pagkatapos ay isinasagawa ang mga utos na ito. Isipin mo ito na parang real-time strategy game, hindi flight simulator. Ang controller ay may screen sa harap niya, itinuturo at ikiniklik ang target at pagkatapos ay pupunta ang drone at gagawin ang iniuutos sa kanya. Isipin mo may F-35 fighter na sinasamahan ng 3 o 4 na Ghostbat. Maaring utusan ng piloto ang bawat drone na gawin ng iba't ibang gawain. Pwedeng umatake ang isang drone sa mga battery ng surface-to-air missile sa lupa, habang ang isa naman ay pwedeng gamitin ang mga elektronikong sistema nito para i-jam ang radar ng kalaban at pigilan ang putok nila. Ang pangatlo ay pwedeng magbantay at umatake sa kalabang eroplano, habang ang pang-apat ay kukuha ng mga larawang panmanman ng teritoryo ng kalaban. Lahat ito ay nagbibigay kalayaan sa F-35 na gawin ang ibang misyon. Suggestion pa lang yon. Halos walang hanggan ang kakayahan ng Ghostbat na umangkop sa sitwasyon dahil sa modular nitong disenyo. Siyempre, hindi maasang kaya ng isang fighter jet na kontrolin ng mahigit sa ilang drone. Ang masikip na espasyo sa loob ng cockpit ng isang fighter ay naglilimita sa kakayahang maglagay ng mga kinakailangang kontrol para sa higit pa sa ilang loyal wingman. At kailangan ding mag-focus ng piloto, alam mo na, sa pagpapalipad ng sarili niyang napakakomplikadong eroplano. Hindi rin naman yon madaling gawin, kahit mukhang madali ito kay Tom Cruise sa Top Gun. Kung kukontrolin ng malaking eroplano gaya ng E-7 Wedgetail ang mga drone, mas lalakas ang puwersa, di ba? Isang controller sa loob ng Wedgetail ay kayang magpatakbo ng 12-12 ng drone ng sabay, kaya mas kaunting tao ang kailangan para magkontrol ng buong iskwadron ng eroplano kumpara dati. Pwede mong kontrolin ang labanan sa himpapawid mula sa isang upuan. Kapag naging portable ang control na yon, pwede mo na itong gamitin kahit sa kubeta ng eroplano. Mas kapanapanabik ito kaysa mag-scroll sa social media. Kahit exciting ang drone swarm, may hindi rin itong magagandang epekto. At may mga tanong tungkol sa pagiging epektibo nito na hindi pa masasagot sa ngayon, at malamang ay hindi masasagot hanggat hindi na ipapadala sa aktwal na labanan ang Ghostbat at iba pang mga drone na katulad nito. Halimbawa, posible bang maputol ang koneksyon ng mothership at mga drone gamit ang electronic jamming? Ito ay naging karaniwang problema sa mga labanan sa Ukraine, kung saan ang mga grupo ng hacker ay sumusubok na harangin ang mga paparating na drone ng kalaban at pilitin itong bumagsak bago pa man makarating sa kanilang mga target. Nilagyan ng fiber optic cables ng mga Ruso at taga-Ukraine ang kanilang mga drone, pero hindi ito practical na solusyon. Kapag drone ang kinokontrol ng eroplano, pareho silang nasa cruising speed at libo-libong talampakan ng taas. Kakaiba kung may mga kable na nakakabit sa pagitan nila. Mas nakakabahala ang posibilidad na maagaw ng kalaban ang drone at gamitin laban sa kanilang operator, parang high-tech na bersyon ng mga clone na nagtaksil sa mga Jedi sa Revenge of the Sith. Hindi ko pa napanood ang Star Wars, wala akong ideya kung tungkol sa yon. Posible ba talaga ang ganon? At kung oo, may mga paraan ba para maprotektahan ang eroplanong nagkokontrol? Ang mga kasalukuyang drone ay pinoprotektahan laban sa panghihimasok gamit ang mga sopistikadong software program na sinasabing hindi mahahak, at inaasahan na ganoon din ang proteksyon ng Ghostbat.
Ngunit ang pag-unlad ng teknolohiya sa computer ay maaring magbanta kahit sa pinaka-advanced na software kung hindi ito maprotektahan. May tanong din kung ano mangyayari kung mapabagsak ang eroplanong nagkokontrol. Titigil na lang ba at babagsak ang lahat ng drone o pwedeng ilipat ang kontrol sa ibang eroplano o ground station? Ang GhostBot ay nagpapasa na ng kontrol mula sa launch at recovery officer sa lupa na nag-uutos ditong mag-take off papunta sa mothership kapag nasa ere na ito. Mukhang posible ilipat ang kontrol sa ibang eroplano kung mapabagsak ang orihinal na eroplano o maglagay ng programa sa drone software para kusa itong bumalik sa base kapag nawala ng koneksyon sa mothership. At kaya gawin niya ng DJI drone ko, kaya naman Boeing gawin niyo na rin yan. Tinitingnan ang kakumpetensya. Maaring hindi mangyari ang mga problemang ito kung hindi rin magagamit ang GhostBot sa aktwal na aksyon. Malaki ang puhunan ng pamahalaan ng Australia sa GhostBot na may mahigit 10 bilyong Australian dollars na inilaan mula 2019, katumbas ng isang taong budget ng buong RAAF. Tinitingnan nila ito hindi lang bilang practical na solusyon para sa pangangailangan ng depensa ng kanilang bansa sa mga darating na dekada, kundi pati na rin bilang isang posibleng kumikitang oportunidad para sa ekonomiya ng Australia. Pero hindi sapat ang RDAF lang para may pakilala ang GhostBot sa larangan ng abyasyon. Sa madaling salita, hindi sila isang superpower at hindi rin sila magpapanatili ng daan-daan o libu-libong ganitong klase ng drone o anumang ibang uri ng drone. Kaya kailangan nilang ibenta ito sa ibang bansa at patunayan na mas madaling ang GhostBot kaysa sa mga kakumpetensya para mapili ng mga militar doon. At ang kompetisyon, sobrang matindi. Marami ng mga drone na loyal wingman style dyan, kahit na iba-iba pa ang antas ng kanilang development at wala pa nisa ang talagang operational sa serbisyo. Matinding kalaban ng GhostBot sa mga banyadang mamimili ang mga American drone gaya ng XQ-58 Valkyrie mula Kratos Defense and Security Solutions sa San Diego. Unang pinalipad noong 2011, papasok na sa serbisyo ng United States Marine Corps ang Valkyrie bilang loyal wingman drone, isa sa hindi bababa sa 5 variant na iaalok ng Kratos at Northrop Grumman. Ang GhostBot ay may lamang sa Valkyrie dahil hindi pa matagumpay nakapagpalunsad ng misil ang Valkyrie. Iba pang mga Amerikanong disenyo ng Loyal Wingman drones ay kinabibilangan ng YFQ-42 Dark Merlin na dinisenyo ng General Atomics at YFQ-44 Fury na dinisenyo ng Anduril Industries. Pareho silang nasa maagang prototype at parehong disenyo ang pinili ng US Air Force kaysa sa GhostBot para sa sariling drone program noong 2025. Ang pangunahing karibal ng GhostBot mula Europe ay ang Airbus, pangunahing kakumpetensya ng Boeing sa komersyal na eroplano. Inanunsyo nila ang kanilang wingman drone noong 2024 at inilahad ito bilang isang loyal na wingman para sa parehong German at Spanish Air Forces, bagamat dapat tandaan na hindi pa naglalabas ang Airbus ng isang gumaganang prototype. Ang pinakakumpletong karibal ng GhostBot ay ang drone na nabanggit na natin, ang Bayraktar Kizilelma na ginawa ng kumpanyang Turkish na Baykar. Unang pinalipad noong 2022 ang Kizilelma, pula na mansana sa Turkish, ay matagumpay na nagpakita ng kakayahan sa armas. Mahigit 1 linggo bago ang GhostBot. May 5 prototype na nagawa at may planong mga susunod na bersyon tulad ng may 2 makina at supersonic. Sa ngayon, wala pang balita tungkol sa ibang mga customer ng Kizilelma maliban sa sandatahang lakas ng Turkey. Ang Sina, Rusya at India ay may sariling loyal wingman drones, alinman bagong gawa o inangkop mula sa existing na drones, ngunit malabong makipagkumpetensya sa GhostBot dahil malamang na sa sarili nilang bansa lang ito gagamitin. Hindi na kailangang sabihin, lalo na sa China at Rusya, na malabong ibenta ng Australia ang GhostBot sa kanila kahit gusto pa nila. Anong naghihintay sa hinaharap? Ngayon, mukhang malabong ang mga himpapawid na labanan sa dekada ng 2030 ay dominado ng mga drone. Ang hindi natin alam ay kung ang MQ-28 GhostBot mismo ang magiging pangunahing gamit ng mga Air Force sa buong mundo, mananatiling isang sandatang gawa lang sa Australia o mapapalitan ito ng mas bago, mas magaling at mas kaakit-akit na teknolohiya. Tatagal ito depende sa dami ng banyagang bibili na nakasalalay kung matutupad ng GhostBot ang pangakong maging epektibo, abot kaya at naiaakma sa iba't ibang pangangailangan ng militar. Gayunpaman, may mga katangian ang GhostBot na posible magtagal ito. Ang modular avionics suite sa natatanggal na ilong ay nag-aalok ng maraming opsyon sa pag-customize na patok kapag inaalok sa banyagang militar.
Ngunit nangangahulugan din ito na dahil hindi ito direktang nakakabit sa mismong airframe, kapag may mas advanced na teknolohiya na naimbento, madali itong mailalagay sa GhostBot nang hindi na kailangan ng magastos na retrofitting process. Isa pang bantahe ang pasilidad ng produksyon sa Toowoomba. Kapag nagsimula ng gumawa ng GhostBot ang Boeing sa kanilang assembly line at kaya na mag-produce ng daan-daan taon-taon, posibleng mahikayat ang dayuhang operator na mag-invest dahil magiging madali ang pagkuha ng kapalit at pyesa. Malaking bantahe rin ang magiging presyo. Kung magagawa ng mga Australiano na makagawa ng GhostBot sa halagang $2 milyong at gumagana ito gaya ng sinasabi nila, maaaring maging isang malaking tipid ito para sa mga Air Force sa buong mundo na naghahanap ng paraan para makatipid o yung mga may maliit na budget simula pa lang. Kung maisasama pa nila ito sa madaling gamitin na OS at murang maintenance, maaaring lumaganap ang GhostBot sa buong mundo. Karaniwang pinakamatagumpay ang mga sandatang mura, madaling gamitin at simple ang maintenance. Tingnan mo ang AK-47 na rifle at ang F-16 na Fighting Falcon na pareho pa ring malawakang ginagamit 79 at 47 taon matapos ipakilala. At nandyan pa rin sila dahil sa mga eksaktong dahilan na yan. Ngayon, posible ring mapalitan ang GhostBot sa susunod na dekada ng mas bagong teknolohiya at magsilbing pansamantalang hakbang patungo sa pangunahing drone ng hinaharap. Tuloy-tuloy ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, kaya ang konsepto ng Loyal Wingman Aircraft ay maaring mapalitan ng mga drone na pinapagana ng artipisyal na intelihensya na hindi na kailangang bigyan pa ng utos ng tao, ganap na autonomous na drone. Huwag kayong magkamali, dun pa rin tayo patutungo balang araw kahit natatakot tayong baka bumaliktad sila at patayin tayo. Tingnan nyo ang mga pelikulang Terminator. Ngayon, ang mahalaga ay ang MQ-28 GhostBot ay isang makapangyariang makina at isang malaking proyektong nakalika ng isang drone na maaaring mangibabaw sa himpapawid kapag mass production na ito. O baka naman isa lang itong maging isa pang espesyal na sasapyang panghimpapawid, yung klase ng bagay na nauuwi lang sa museo para pagmasdan ng mga turista at pag-isipan kung gaano ito kamakaluma. Tanging ang hinaharap lang ang tunay na nakakaalam. Para sa Australia na naglaan ng oras, pagsisikap at pera, umaasa silang magtagumpay ang proyektong ito at hindi lang mapunta sa museo. At para naman sa Boeing, siguradong may ilang mga executive sa Australia na umaasang hindi magiging sakuna ang proyektong ito, hindi tulad ng ilang mga kamakailang proyekto ng kanilang mga Amerikanong pinsan. Pero tingnan natin ang positibong panig. Kahit na mag-crash at masunog ito, wala namang tao sa loob. Maraming salamat sa panonood.